Alright, payag ka ba mga kapatid? $130,000 o 100 o mahigit ano no, mahigit 5,000,000. Mahigit 5,000,000 piso ang suswelduhin mo, magpapalit ka ng ilaw. No, ganun lang, magpapalit ka lang ng ilaw pero ganun kalaki ang sweldo mo. Pero yung ilaw na papalitan mo is nasa tuktok ng napakataas na tower mga kapatid, no? Hindi pwede ito sa mga ano no, may ano tawag dito, phobia sa heights no. Kahit ako hindi ako pwede rito dahil malulain ako eh. Hindi nga ako sumasakay sa mga rides eh, 'di ba? Pero ito mga tol, panoorin natin 'to, medyo interesting tong videong 'to eh, 'di ba? Siguro kung sa sobrang hirap ng buhay, wala, kailangan mong tanggapin na rin ba, magiging milyonaryo ka agad sa pagpapalit lang ng ilaw eh, no? So ito, panoorin natin mga tol, mula kay Munting Kaalaman. Tagapalit lang ng bumbilya, pwede kang maging mayaman mga tol, no? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Kumalat ito kamakailan lang ang isang video ng lalaki na umaakyat ng napakataas na tower. Ayon sa video, malaki daw ang alok ng magpapalit ng bumbilya ng tower na ito na napakataas. Ayon sa mga ulat, sinasabi ng isang sikat na pag-post sa social media na ang posisyon ng tower lantern changer ay nagbukas sa South Dakota, USA. Napanood nyo na yung ano, yung pelikulang Fall? Fall ba yun? Yung umakyat sila dun sa tuktok nung tower mga tol. 'Di ba? Doon pa lang sa panonood ko nung pelikulang yun mga tol, namamawis na yung talampakan ko at saka yung mga palad ko eh. Doon pa lang sa panonood na yun eh. Imagine mo no, aakyat ka ng ganung kataas pero hindi ka gagamit ng kahit na anong eroplano for example. Kasi ewan ko kung bakit hindi na lang gumamit ng eroplano, baka sakaling mas makatipid pa sila doon kaysa magbayad ng ganun sa tao. Well, hindi natin alam mga tol, no? Baka mas mahal pa yung magagastos pag gumamit ng eroplano sa pagpapalit ng bumbilya. Pero ang ginagawa ng mga nagpapalit nito mga tol, mano-mano talaga nilang inaakyat yan. Hindi mo kayang akyatin ng 30 minutes yan. Hindi mo kayang akyatin ng 1 oras yan. Hindi natin alam. So panoorin natin mga tol. Na nag-aalok ng napakalaking halaga na $130,000 bawat taon. Ayon sa iniulat na ang empleyado ay inaasahang $130,000 kada taon. Kada taon. Kala ko naman kada buwan. Well, tignan natin mga tol kung magkano yan, no? Ano natin, i-times natin, kalkulahin natin. 130,000. Magkano ba ang palitan ngayon? Nasa 56 ata. 130,000 times 56. So, kikita ka ng 7.2 million. No? Less tax mo na. O, sabihin na lang natin mga tol, 5 million na lang. O, di ba? 5 million sa loob ng 1 taon. Papayag ka ba ang gagawin mo, magpapalit ka ng ilaw? No, gaano ba kahirap 'to? Ito ba'y madaling trabaho? Bakit ganun kalaki ang sahod mga tol, no? So tingnan natin. bawat taon. Ayon sa iniulat na ang empleyado ay inaasahang aakyat ng 600 metrong taas ng torre at magpapalit ng bumbilya. Ang tanging paraan ng kaligtasan upang maakyat ang tower na ito ay gamit ang isang lubid. Idinagdag pa nila na ang gustong mag-apply dito ay kailangan nasa magandang physical na pangangatawan at pumapayag din sila di umano na kahit wala pang 1 taon na karanasan. Sa paglalarawan, gawain itong sinasabi nila na inabot na humigit kumulang 3 oras upang makarating ng tuktok ng 600 metrong taas ng torre. So 3 oras pa akyat. Malamang mas mabagal ka pababa, 'di ba? Kasi dahan-dahan ka dapat diyan. So sabihin na lang natin mga magiging 4 na oras 'yan pababa. 7 oras, 7 oras mga tol, no? Pero kailangan nga talaga diyan physically fit ka kasi habang pataas ka ng pataas diyan medyo ano eh. Saka hindi ka dapat ano no, natatakot sa heights, no? Ikaw, no? Papayag ka, no? Sino comment kayo sa baba. Kayo kung sakasakali, mga tol, biruin mo 1 taon lang, magiging milyonaryo ka na agad dito, no? Ito rin ay tumatagal ng parehong tagal ng oras upang bumaba at ang gawain ay aabuti ng humigit kumulang 6 hanggang 7 na oras. Idinagdag pa nila na ang proseso ng paglilipat ng bumbilya
ay mas komplikado dahil sa pag-ihip ng hangin sa 100 km per grabe. hour sa tuktok ng tore. Ang napiling individual ay inaasahan 1 o 2 beses bawat 6 na buwan. Kapansin-pansin na ang mga ilaw ng bombilya na pinag-uusapan ay hindi ordinaryong mga bombilya at nangangailangan ng mga taong sanay na sanay sa mataas na lugar upang hindi malula pagdating doon sa tuktok. Tapos ganun lang ang trabaho mo sa loob ng 1 taon, no? 1 o 2 beses kada 6 na buwan. So sabihin na lang natin sa loob ng 1 taon, 4 na beses mo lang gagawin 'yan. 'Di ba? No, sasahod ka ng 7.2 million pesos. Magandang opportunity 'yan, no? Pero buwis ano ka talaga diyan. Mula nang mag-viral sa social media ang job posting, nakakuha na ito ng malaking atensyon. Oo. Habang sinasabi ng sumikat sa social media, ang tower climbers ay maaaring kumita ng 100,000 pound o humigit kumulang $130,000 taon-taon. Oo. Ang aktwal na sweldo ay maaaring mag-iba depende sa mga salik gaya ng karanasan at lokasyon. Ayon sa field engineer, ang mga entry-level na tower climber na may mas mababa sa 1 taon na karanasan ay karaniwang kumikita ng humigit kumulang $17 kada oras. Sa teorya noon na may higit na karanasan, maaaring asahan ng mga umakyat ang kanilang oras-oras na sahod na tataas sa humigit kumulang $191. Ngunit walang mga trabaho sa online na kasalukuyang nagpapakilala sa mga numerong iyon. Pinatutunayan ng ilang listahan ng trabaho sa Jobel ang impormasyong ito na may mga oras-oras na rate mula sa 16 pound hanggang 35 pound o $20 hanggang $44 at ilang mga pag-post na nag-aalok ng hanggang 32 pound o $40 bawat oras. Ayon pa sa ibang artikel na ating nakita, ang mga umaakyat ay dapat sumailalim sa mahigpit na pagsasanay at sertipikasyon upang matiyak ang kanilang kaligtasan Oo, hindi at pwede. kakayahan sa paghawak ng mga mapanghamong gawain tulad nito. Hindi to para sa lahat, mga tol, no? Kung iisipin ng iba, madali lang yan. Pero pag ganyan ka nakataas, di ba? Mamay mag-blackout ka dyan. Tapos yung hangin, 100 km per hour yung lakas ng hangin dyan. Ngunit mga kamunti, hindi natin ito tiyak kung gaano ito katotoo. Subalit sabi nga natin, ito ay kumalat sa iba't ibang social media na ibinahagi ng Science 8888, sinasabing makakakuha ng $130,000 o 100,000 pound para sa pagpapalit ng bombilya bilang isang tower lantern changer. Dagdag din na website ng Lad Bible na pinamagatan na there's a job that pays 100,000 pound to change one light bulb. Sinasabi pa nila na sa totoo lang, hindi ito isang regular na bombilya, hindi rin magagawa ng lahat. Ito ay isang espesyal na trabaho para sa mga operasyon sa mataas na altitude. Oo, yung pag-akyat pa lang dyan, hindi na para sa lahat yan eh. Kahit sabihin natin na yung bumbilyang ilalagay dyan, special yon. Siyempre, pang all weather yun mga tol eh. Kasi nandoon siya sa pinakataas nun. Saka hindi ganitong kalaking bumbilya lang yan. Siguro malaking bumbilya yan para talagang makikita ng mga kahit nasa malayo, makikita ng mga dumadaang eroplano para hindi sila sumabit dyan, di ba? So hindi basta-basta ordinaryong bumbilya yan. Saka syempre waterproof din yung mga nandiyan dyan. Na pinapalitan ang mga bombilya para sa mga signal tower na higit sa 600 metro ang taas. Taas niyan. Dagdag din nila, ang tower ay binubuo ng metal bucket at walang mga masyadong hakbangan at aasa nga lang sa lubid upang makaakyat talaga. Alam mo ba, yung nakita ito sa social media ng mga tao, may mga tumugon naman na sinasabi na saan sila magsa-sign up. Alright mga kapatid, kung ikaw naghahanap ng trabaho, paano mo ba to? A-applyan mo ba? Kaya mo ba yung ganitong trabaho? No? Siguro kung iniisip ng iba, kaya ko yan. Pero practice ka muna.
Practice ka muna kung kakayanin mo. Ako talaga alam ko hindi ko kaya 'to. Kasi malululain ako, eh. Hindi nga ako sumasakay ng mga rides, eh. 'Pag nagpupunta kami ng Enchanted, ng, tawag dito, ng Star City, hindi ako sumasakay ng mga sobrang extreme dahil talagang mabilis ako malula. So, dito siguro mga 5th floor pa lang siguro na aakyat ko, gano'n palang kataas siguro bababa na ako agad, 'di ko na kakayanin yung ganyang kataas 'no. Tapos panipis ng panipis, tignan mo naman 'to, manipis na lang 'yan 'no. Though may tali ka naman, pero alam mo 'yun, mararamdaman mo pa rin yung panghihina diyan, saka 3 oras pa akyat, nakakalambot ng tuhod 'yun. Well, anyway, ikaw ano masasabi mo rito mga tol? Comment ka sa baba, pag-usapan natin 'yan. Maraming maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.